Maayo ba ang atong buntag? Maayo ba ang atong adlaw karon? Praise God. I know nga kitang tanan madinaugon kanunay diha sa presensya sa Dios. Amen. Dibati man tingali tagkaguol, dibati man tingali tagkalipay, nakabaton man ta kanunay og kadaugan. O karon, I know that we are still alive, alert, enthusiastic as we give our worship to God. Amen? Hallelujah. Sige po, ayaw kaulaw, lingi ay imong katapad. Kumusta ha? Dugay-dugay biya mo wala nagkita. Di ba? Naliman mo, 7 ka adlaw mo nagkita. 7 ba? No? 1 week na wala mo nagkita. Ayan. So to our brother and sisters who join with us online, we welcome you once again for tuning in to the presence of God. O kanatong tanan, giabi-abi ta diha sa presensya sa Dios. Ayan. So atong pagahisgutan again is, as for me and my house. Okay? So asa man nato makita? Kinsa man nagsulti ana nga as for me and my house. Kinsa may nagsulti? Yan, no? Si Joshua. Ingon si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So asa na nato makita? Ingon siya sa Joshua chapter 24 verses 14 to 15. Ingon siya, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods. Okay, take note. Put away the gods, small g, that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. 15. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Salamat, Amahan. Niini nga pulong nga among pag-aambitan karon. Ikaw, Ginoo, magadihog sa imong alagad as I share the word. As we partake your word, Lord, may your anointing be upon us. In Jesus' name, Amen. Ayan. So as for me, ang sa tuwing gingon ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ayan. So during that time, sa bago si Joshua, so ang nagdala before is si Moses, no? Or si Moises. So after the nation of Israel had finished their pila ka years, their 40 years of wandering in the desert. Unsay pasabot anang wandering in the desert? Ha? Suroy-suroy. Sana all magsuroy-suroy, no? Naglatas, no? Naglatas or nagkuan kanang nagbaktas. Ang uban kay nagbaklay, no? Or nagsuroy-suroy in the desert. And then after Moses had died, God used Joshua to lead Israel in their campaign to conquer the promised land. So human sa kay Moses, gigamit sa Dios si Joshua nga siya na po'y mupuli sa kang Moses until Joshua was near end of his life. Pero after Moses and then Joshua, dunay daghang mga panghitabo sa panahon pod sa leadership no ni kanang Joshua. But hangtod nga hapit na siya mamatay. But before he died, Joshua gathered gathered the elders and the heads of their clans and families together. So, pasabot kay nagpatawag siya meeting. Okay? So, nagpatawag siya og meeting sa Joshua bago siya namatay, nagpatawag siya og meeting, no? Ang iyahang gipatawag nga meeting ato mga heads, mga council, no, gipatawag niya tanan, no, nga mga Israelites iyahang gipatawag og meeting. Ngano nagpatawag man siya meeting? It's because do na siya agenda. Okay? Pag naaga ni meeting, do na junay agenda, no, kung unsay dapat meetingan. Yan. So Joshua, unsa man, Joshua reminded the people during the time sa pagpatawag siyang meeting, unya katong iyang mga gipangtawag nangabot na, no? Naana niya ng lugar sa ilang meeting place or sa ilang venue.
No, nagmeeting na sila, nag-abot na ang iyang mga yung sakupan, and then bago niya gihatag ang iyang agenda sa iyang meeting, Joshua reminded the people of all that God had done for them and how God had given his people victory as they followed Joshua to war against the rest of nations who dwell in the land. Now, unsa man kay ingon man siya, bago niya gihatag ang agenda, bago niya gisulti ang agenda sa iyang meeting, ingon man siya, Joshua reminded the people of all that God had done for them. Unsa man di ay ang gibuhat sa Dios sa mga Israelites. Nganong doon naman siya gipahinumdom. Di ba? Kinsa may nakaapil na to o kanang dunay meeting? Katura man kulungkuan. Ang naapilan, wala may ni-suggest ka na bang doon may meeting sa company, no? Or sa bisan diri sa church, doon na ba yung meeting na hitabo ka na bang pagtapok-tapok ba? Unsa man ang buhat pasabutan ng meeting, tapok-tapok niya, hisgot-hisgot ba? No? Nya maghimo og unsay dapat mga kaayuhan. Mauna ang gibuhat, no? Nagpatawag og meeting si Joshua tungod kay doon na siya'y agenda. But before the agenda, sa iyang introduction, iyang giremindan ang mga katawhan kung unsay gibuhat sa Dios sa ilahang grupo, no, sa tibuok Israelites. Ug mao ni ang iyang gipahinumdom. Tuguti ko ninyo nga basahon nako ang tibuok kapitulo sa Josue, kapitulo 24, tibuok ni siya. Tanaw na to atong oras. Okay, layo pa, no? So ingon sa Joshua chapter 24, the whole chapter, up to 15, ingon siya diri, gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel. Okay na ba kung bisayaon na to? Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel dito sa Siquim. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom, ug ang mga opisyal sa Israel, ug nanuol sila atubangan sa Dios. Ug mao niyang gisulti. Giingna ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo, so mo ni gisugdan niya pagsaysay, gisugdan niya pagpahinumdom ang mga Israelites, no? So ingon siya, mao kini ang giingon sa Ginoo nga Dios sa Israel, kaniadto ang mga katigulangan ninyo nagpuyo tabok sa suba sa Euphrates og nagsimba sa laing mga Dios, meaning dili kaning Dios nga buhi nga atong gilagaran, no? Nagsimba og laing Dios. Usa kanila mao si Tera nga amahan ni Abraham og ni Nahor. Versikulo 3, unya gikuha ko si Abraham gikan sa yuta tabok sa Euphrates o gidala ko siya ngadto sa kayutaan sa Kanaan. Gipadaghan ko ang iyang kaliwat. Gihatag ko kaniya si Isaac or Isaac. No? Gihatag ko kaniya si Isaac og kang Isaac gihatag ko si Jacob og si Esau. Gihatag ko ngadto kang Esau ang kabungturan sa Edomia. Now, kung mangutan mo kung kinsay nagmanage sa Edomia sa kabungturan, kinsa man? Si Esau. Apan si Jacob og ang iyang mga anak ngadto sa Ehipto or Egypt. Unya, gipadala ko si Moises og si Aaron og gihimo ko ang dagkong katalagban sa Ehipto ug unya gikuha ko kamo. Usa na to, no? Gikuha ko sa Ehipto ang inyong mga amahan ug miabot sila sa dagat nga pula. Nganong gikuha man, kumuari ta sa lain nga mga bersikulo, nganong gikuha man sa Dios? Gikuha ko sa Ehipto ang inyong mga amahan ug miabot sila sa dagat nga pula. Nganong gikuha man sa Dios ngadto sa Ehipto? It's because the Israelites are slave sa Egypt, di ba? Nahinumduman na to katong gitadagaan sila napo kabuok mga plagues or tunglo, di ba? Kay ngano dili buhian ang mga Israelites na nahimong slave sila or usa na Bisaya ng slave? Kana mga ulipon ba? Mga sulugoon, wala sila kagawasan, trabaho, wala kahon, di ba? Sige la trabaho, wala sweldo, slave sila, no? Slave sila atong mga panahon na. So, mao na nga, unya, okay, balik ko ha. Gikuha ko sa Ehipto ang inyong mga amahan ug miabot sila sa dagat nga pula.
Gigukod sila sa mga Ehiptohanon, pinaagi sa mga karwahe ngadto sa kadagatan. Nahinumduman ba ninyo katong time nga gitugkad ni Moses ang iyang rad or ang iyang sungkod unya sa kadako sa ocean, sa kadako sa kadagatan, unsa nahitabo sa tubig atong mga panahon na? Natunga unya pagkahuman nakaagi ang mga Israelites atong mga tayma. Di ba? So, gigukod, pero gigukod pag yun sila. Gigukod sila sa mga Ehiptohanon, pinaagi sa mga karwahe, no? Ngadto sa kadagatan. Sa dihang mainiton silang nagampo kanako, aron magpakitabang gibutang ko ang kangitngit, taliwala kanila og sa mga Ehiptohanon. Ngano man to, gibutangan man to cloud, of pillar of cloud. Para nga, dili sila makita. And at the same time, dili pod sila mainitan during the time sa ilang pagsuroy-suroy, pagbaktas, no? So gilumsan ko sa dagat ang mga Ehiptohanon, laliman ka na, kanang word nga gilumsan. Kita ko, nakasulay na mo anang nalumos mo? Kung wala pa mo kasulay, ayaw lang, no? Kung wala pa mo kasuway, nahala, ayaw lang, no? So, insya, gilumsan, grabe gud nga termo nyo, gilumsan ko sa dagat ang mga Ehiptohanon. So, word gani nga gilumsan, as lumos dyan na. Kadang nalilot na, nasawam dyan na sila sa tubig nga, wa na gyud, no? Pag mata nila, patay na sila, no? So, nakita ninyo ang gibuhat ko sa Ehipto, ug dugay kamong nagpuyo sa kamingawan. Otso, unya gidala ko kamo sa yuta, another nga gibuhat sa Dios. Unya gidala ko kamo sa yuta sa mga Amorihanon nga nagpuyo silangan sa Jordan. Nakigubat sila kaninyo og gipa daog ko kamo. Gipanag-iya ninyo ang ilang yuta o gilaglag ko sila samtang kamo midasdas usap utong gibuhat sa Dios. Ikaduha, unya si Balak nga anak ni Sipor og hari sa Moab nakigubat sa Israel. Nagpadala siya ngadto kang Balaam nga anak ni Beor og mensahe nga naghangyo kaniya sa pagtunglo kaniya apan wala ako namati kang Balaam busa. Gipanalanginan kamo niya og giluwas ko kamo gikan kang Balak. 11, mitabok kamo, another, mitabok kamo sa Jordan o miabot kamo sa Jericho. Ang mga tao sa Jericho nakigubat kaninyo, ingon man ang mga Amorihanon, ang mga Persihanon, ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon. Murag kinanglan ka diri engineer pagbasa ani mga names, no? Kamaayo ko si engineer kuan ani. Gipadaog ko kamo batok kanila. Verse 12, gisalig ko ang duha kaharing Amorihanon aron maabog ninyo sila. Dili kini tungod sa inyong mga espada ug pana. Gihatagan ko kamog yuta nga dili kamoy nagugmad og mga syudad nga dili kamoy nagtukod. Namuyo kamo didto og nagkaon sa mga paras og mga olibo nga dili kamoy nagtanom. Diba? Yung nana ang gi-provide sa Ginoo. Mipadayon si Josue busa simbaha karon ang Ginoo o pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya, kalimti ang mga Dios nga gisimba sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia og sa Ehipto. Pag-alagad kamo sa Ginoo ug mauni ang katapusan nga gingon, bersikulo 15, kun dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Dios ba nga mga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia o mga Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon apan alang kanako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Ayan. So balik ta. Mao to ang gipahinumdom ni Josue bago nihatag siya sa iyahang agenda, bago gidiskasan ang mga agenda. Now, in verse 14, niingon siya nga therefore, di ba? So in verse 14, niingon siya nga therefore. In our passage, nagbigin siya sa word nga now therefore. Ayan, kalabanan nato o kasagaran nato pag magbasa ganita sa Bible, kanang word nga therefore, dili kayo na nato matagaan og emphasize. O dili kayo na nato matagad. Dili kayo na nato kanang maatiman kanang word nga therefore. Kay para sa ato is just only a word ang therefore, no? So wala kayo na nato na kuan, but the word
the word therefore, when we see the word therefore in passage, it means that everything, no? Everything that follows, it depends on what come before it. Pasabot, kung doon na ganit therefore, doon na nahitabo. Kung unsa may moabot or unsa may angayan pagabuhaton, nagbase na kung unsay nahitabo. Sakto ba akong pagka-explain? Sige, basahan na lang ninyo diha, no? So what therefore points? Unsa man gyud ay ang therefore? Unsa man gyud point ni therefore? So therefore points to is all of the works of God that Joshua had listed of the people. Katong atong gibasa kaganina. And God had rescued the Israelites from the slavery in Egypt, no? So mauna ang appeal sa therefore, mao to ang unsay nahitabo, and he had provided for them, protected them in the while they wandered in the wilderness. Usana, he had given them victory as they entered the promised land, and God had done all of this. Kato tanan mautoy gipahinomdom ni Josue, no? Bago ang agenda, mautoy yang gipahinomdom, mao ni tanin-tanan, mao ni ang gibuhat. So therefore, no? So mo na, and Joshua reminded them of all this before he called them to action. So meaning doon na siya'y agenda, karang pasabot sa iyang agenda, dunay ipabuhat si Josue. Mao tong iyang gipahinumduman. Ingon siya, okay, patawag kog meeting na atay meeting. Na pagtapok na tanan, unyain siya, bago ang agenda, pahinumduman sa muna ko, unsay gibuhat sa Dios sa atong mga kaninunuan. No? So, insya, and what the Israelites were now being called to do, insya, was in response to what God had already done. Ayan, kung doon na manggaling buhaton ang mga Israelites karon sa agenda nga iyang ihatag, kana siya nagpasabot, it was in response to what God had already done. Again, take note, it is in response to what God had, past tense, nahitabo na, already done. Okay? So, ingon siya, their action is in response to God's action. Kung unsa ilang gibuhat or unsa ilang buhaton, usa na siya ka-response, unsa man ginang response? Tubag or sukli, di ba? Or action, no? Nga ilang ihatag ngadto sa Dios. Now, here are the agenda. And the meeting, the formal meeting starts. No? So mauna ni ang agenda nga giingon siya, what are the actions? Kay ingon man siya kanang ang action nga ilang gibuhat based on what God had done. No? So what are the actions that they were being called? Number one agenda nga gusto ipabuhat ni Joshua ngadto sa mga Israelites is number one, fear the Lord. Unsa to ganina sa verse 14, therefore, no? Ingon siya, now therefore fear the Lord. Hala, mahadlok ba ito sa Diyos? Yan, no? But this is the healthy hadlok, the fear. This is not the fear nga, hala, mahadlok na ko, di na lang ito masimba. Uy, sakto, gid lagi ito akong lolo, di na gid lagi masimba, kaya dapat lagi mahadlok sa Diyos. It's not that kind of hadlok. No? The word fear the Lord, meaning dapat mahadlok ta nga makasala sa Dios. Dapat mahadlok ta magbuhat og mga butang nga dili kaaya-aya sa atubangan sa Dios. Meaning the word fear is amping, no? Mag-amping, or sa English mag-careful. Okay? Sige daw, sulti daw, careful. Amping na lang, sige, mag-amping. Wala na, Bisaya English, gudi ay tadiring dapita, careful. Careful naman lang gani, wala pa jud tanan nag-istorya. Sige daw, say, everybody say, careful. Okay, fear the Lord daw. Fear the Lord. Clap daw, kung nabi, palakpakan yung kaugalingon. Yan, no? So, fear the Lord. Ayan. So, unsa man di ay buot pasabot anang fear the Lord. Fear the Lord is, we are supposed to love God. Diba? Kinahanglan nga ang fear of the Lord ubanan na siya og gugma sa Dios. Kinsa may nahigugma na diring dapita. Tulora po kabuok na higugma. Wala man ko nag-igon nga nahigugma sa inyong uyab. Kamu ba? Advance talaga kayo mag-isip.
Di ba? Kinsa man diri nakasuway na nga nahigugma. Or kinsa man diri nga nahigugma na. Kana, di ba? Nahigugma mo sa inyong mama, nahigugma mo sa inyong papa, di ba? Pwede na po nahigugma mo niya. O niya, di ba? Okay ra sad gihapon. And the word love, unsa ganito? And the word love, pag ikaw gani umiibig sa isang taong katulad niya, di ba? Careful ka. Kung sa mga babae pa, grabe na. Tag 3 hours, 5 hours na sa amin, magsigig tanaw, sigig pangilay, lipstick, unsa pa na diha. Oh, di ba? Mangumpit na, di ba? Di ba? Kunya pagkahuman, kanang ang careful na kaina sa mga kuan. Kung wala ang ihang crush, kung wala di ang iniibig niya, grabe ka katabian, grabe ka katokative, pero pag wala, grabe ka tamimi. Unya ang mga lalaki po, pag nandyan si Ja, grabe po kay kadyanto. Diba? Kaya nga naman, amping eh. Again daw say, amping. Oh, kay mag-amping man. Kay, basin dili siya maka-likes na ho. Ay basig dili ko kapasar ani ni Ja. Diba? So, ingon na. Or kung mahigugma ka sa imong ginikanan, diba? All the respect imong ihatag sa imong ginikanan. Why? You don't want na ma-disappoint nimo ang imong ginikanan. You always obey what the parents wants to do. Same as us. We need to give our fear to God. Kay ano man kinalan mag-amping ta. Isip anak sa Dios. Mag-amping ta nga Lord sa imong pagtawag nako nga imo kong anak, ampingan nako ang akong pangalan that I am the sons and daughters of the Most High King. Dili ko sugot Lord nga maulawan nako ang akong papa nga mao ikaw. Kay kung doon na diri sa mga anak diri, unya si Sam kung si Sam badlungon, unya nagdala ra ba og gambi, iyang papa maulawan. Gambi biya siya. Unya sa mo tangong balik-balik sa prisuhan. Diba? Uli mo kayo. Wala siguro, ang kunon ba, marag kaparihor na, apelidor na mo, gambi. Diba? Pero kay si Sam is a worshipper and a servant of God. Layo pa mo, ingon na dahil mi, anak na nako si Sam. Diba? Ingon na ba punta papa? Kamera mo po yung nagarbo sa mga anak. Diba? Si Sister Jean, grabe gani siya kay ka-proud sa iya mga anak na i-post niya sa kwan basta makadaog sa basketball. Kaya nga no, the pride sa parents kung doon ay ma-achieve ang mga anak. Diba? And again, kung doon na may na-achieve sa mga anak, it's all because of God. Why? Because of our service na nag-faithful diha sa Ginoo. So we are supposed to love God. Ayan. Ingon sa Isaiah chapter 66, verse 1, Heaven is my throne and the earth is my footstool. Imagine. Heaven is my throne. Ang langit, ang iyahang, unsa man, trono. Og ang kalibutan, the earth is my footstool. And imagine na, from heaven down, diba, gingharian sa Dios. And it's not just His power and might that are worthy of fear, but His holiness is also worthy of fear. That's why, angayan, og takos gid siya, nga atong ampingan. Takos gid siya, nga ato siyang pasidunggan, og takos siya, nga atong ikanunay ang word fear. Diba? Again, fear is katong mag-amping ta, nga dili na to ma-disappoint ang ato ang Dios. Fear of the Lord is to know God. To know God is to fear Him. Kinahanglan nga atong ilhon. Kinsa man gyud di ay ni ang Dios. Unsa man gyud ang Dios. Nganong gibuhat man jud ko sa Dios. Nganong ni-exist man ko aning kalibutana. Unsa man jud di ay. Diba? Unsa man di ay ang gibuhat sa Dios. You have to know Him. And once you know God, then the more you are fearful of doing things that are not worthy sa tubangan sa Dios. Amen? Proverbs chapter 9 verse 9:10. Okay, wait. 9:31. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace
and was being built up and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. So, meaning it was for God's people in the days of Joshua, it was for God's people in the days of the early church, and it was for God's people today. Amen? If Joshua reminded the people of Israelite to be fearful of God and to choose this day whom you will serve, then the same today nga ato ang buhaton. It is for God's people today. And who are those people today? It's us. Amen? So, dili lang kayo okay na dahil na magkuan, okay na dahil nga, dili ta magtinarong sa Ginoo. Sa una naman to, sa panahon naman to nila ni Joshua. No, because it is for God's people today. Amen? So, fear, ayan, murag, asa na ni Dapita. Yan. So, having a true fear of God will make us think twice before, unsa na? Before we click. Di ba? Having a true fear of God will make us think twice before we give into temptation and do something evil. Medyo gamay po gihapon pa diha, no? So, pasabot mo na gingon, think before you click or think before you act. And then hunaon na itong ayo, Lord, kani akong gibuhat, makalipay ba ninimo? Kani ako ang decision, Lord, ikalipay ba ninimo? Kani akong pagabuhaton, Lord, i-proud ba ko nimo? And again, when we do sin, the fear of God will bring us to repentance. So, kung doon na tayo kahadlok sa Dios, unya kana bitang nakabuhat tag, alam mo, dili mo din malipay ang Ginoo, di ba? We can easily say, Lord, please forgive me. Lord, pero kung wala kay kahadlok sa Dios, may paki ko man. Paano man nganong magkuan pa man ko, mangayo pa man ko pasaylo? Wala man ko'y pakialam. Wala man kay kahadlok sa Dios, di ba? Pero kung dunay kay kahadlok sa Dios, sa imong Creator, sa imong Heavenly Father, will bring us to repentance of sin. And right now, if we can say, Lord, I think my life, my service and my time to you is not yet enough, and my action is not pleasing unto you, then it will bring us to repentance. Kung mahadlok ta nga ang Dios dili malipay na to, we can easily say, Lord, please forgive me. And thank you for that new life that you gave to me, and that is the salvation. Diba? And when we know God and fear Him, we will not have fear of man. Again, when we know God and fear Him, sa dihang nakailata sa Dios. Take note ha, sa dihang nakailata sa Dios, ug doon na tayo kahadlok niya, then dili na sad ta mahadlok sa tao. Nasabtan ba? Dili na ta mahadlok sa tao. Why? Asa man ta dapita nahadlok sa tao? Doon na ba'y mga panahon nga nahadlok ta sa tao? Yes. Asa nga part, sometimes, because of our hadlok sa tao, because of the utang na loob. Diba? Ay, sa akong pagpanganak, nakatabang manggod to siya. Unya, naaman siya gipabuhat sa ako, bisag dili na ang ngayan at tubangan sa Ginoo. Because of my utang na loob, gagawin ko. There's a compromising. Gi-compromise nimo ang imuhang pagka-Kristohanon. And remember, di ba? Remember that we are not a Filipino Christian, but we are a Christian Filipino. Tama ba? We are a Christian Filipino. We are not a Filipino Christian, but we are a Christian Filipino. Di ba? And sometimes we are compromising ourselves sa mga tao kasi may utang na loob eh. Diba? Nakatabang manggod siya sa ako, ay mao man gani ang gibuhat. Unya bisan sa imuhang kasing-kasing, dili wala kay peace, wala kay kalinaw, dili to ikalipay nimo, but because of the utang na loob, gagawin. Diba? Unya mahadlok man ta. Unya sometimes sa ato ang mga boss, sa mga boss dunay mga buhaton na to nga murag dili naman ni maayo, oy labi pa sa mga company, ibuhatan lang na diha. Sige buhatan na lang, pero dili ra gid labi pag ka na may mga decision making, unya pagtanaw ka, dili man jud ni kaayo sa tanan, unya kinahanglan nimo kay because of the boss lagi. Di ba? Doon ay mga taong matamakan nimo.
Doon ay mga tao nga masakitan. And then, because of the, unsa may tingog sa boss, gagawin. Nga naman, because mahadlok ta eh. Basig itanggal ko ani. Basig papahawaon ko ani. Basig di ko ma-promote. Nga ang ako bang gi-aim ra ba? Kay managerial. Di ba? So gagawin. Kahit hindi, mabuti. Di ba? Kahit hindi, kaaya-aya at tubangan sa Ginoo. Di ba? So, doon na tayo kahadlok sa tao nga makompromise ta. Diba? And again, brother and sisters, ang pagtabang sa atong isig katao is not pasabot nga ato tong gikalimtan. But again, ato silang pasalamatan, ato silang hinumduman that they are God's channel and they are God's instrument to meet all our needs. Kay God is given and provided people also para imit ang atong panginahanglan, but that does not mean nga maghatag tag utang na loob nga makompromise man lang ta. Di ba? Where we can give the utang na loob to God. Because He gave His one and only Son, Jesus, just to die on that cross on our behalf. Di ba? Dito ta maghatag og utang na loob. Di ba? Dili kami ngunta, siya manggod, nakatabang na ko, katubang naguba ako motor, iya kong gitabangan, gipalitan kong bagong motor. Katumang mga panahon nga walang-wala ko iya man ko gipapuyo sa ilaha, bisag dili na mayang gipabot, buhaton na to. And again, unsa? Di ba? Kalabanan sa company, naabaya na sa company. Di ba? Kanabitong, sige lang, buhatan lang na, bisag dili mao. Buhaton lang gihapon. Again, remember that we are a Christian. We are the sons and daughters of the Most High King. So, ingon siya, when we know God and fear Him, we will not have fear of man. Or to the culture. Doon na ba tayo hadlok sa culture? Kana bitang mo ingon nga, sister, ipadala ka na ako dito, be? Kanabi visitation dito. Nya magstay ka 2 days dito. 2 days, Jord? As in, matulog jud ko dito, pastora. As in, grabe dito yung dapita. Katong sa mga kawarayan, pastoral dito sa Brawin, sa ilahan ni Kuan, ni Roslyn. Oh, dili lang ko, pastora. Uy, wari-wari mo to. Dili ko, ano to kabalo, pastora. Uy, ikaw lang dito, pastora. Culture, madlok mo ta. Wari-wari niya ako. Subuhan na raman siya ko, pastora. Dili ako sa Cebu, pastora, please. Ay, silang pakuyugan na kanako ni Brother Romel. O ni Sister Roslyn, bili lang ko, pastora. Uy, yatod ako nila, ibalik. Ako lang, dito mabiling, pastora. Bili lang ko, wari-wari lang ito sila. Dili ako maaram. Di ba? Murag mahadlok ta. Kay culture, unsa ka. Di ba? Or, doon na kay something nga, pagkakataon mo na to reach out, to plant, to spread the word of God. But because, moingon lang dayon ta, namagod ko'y culture shock. Unya, you know, language barrier. Ayaw man na Englisher. Diba? And you are the Bisayaer. Diba? Maraming dahilans. Diba? Culture. And again, unsa kuno to, kung lahi naman ang rason ron, dili naman na siya may mga culture shock, dili naman na siya mga language barrier. Diba? Tapulaners na siya. Diba? So kung doon ay pagkakataon na pwede good to, niya padidili ka, tapulaners na may sakit na yan na tapulan. Okay? Or the circumstances that we find ourselves in sometimes. So if we have fear, if we know God whom we serve, and then doon na tayo fear sa iya ha, nga dili ta magsigig, excuse me Lord, dili lang sa Lord. Excuse me, Lord, not now, Lord, ha? I know that you are an understanding God. Dili lang sa karon, Lord. Mas nabuton bitaw ka, Lord. Dili nakakaingunan na. Why? Because you already know whom you serve. Pero kung wala ka kahibalo, dili ka sayangan sa pagkakataon. Dili ka sayangan sa mga privilege. Dili ka sayangan sa panahon nga imo na unta na nga time to shine. Diba? Pareha ragod na nako, you know me that I am Pastor Grace, but you don't know who really Pastor Grace is. Pwede ra mo makakita nako, pwede ra mo makig-fellowship nako, pwede ra po dili. Diba? Nya pwede ra po makig-communicate mo nako, pwede ra po dili kung wala mo kaila kung kinsa jud ko. Diba? Dili kay matagaag bili. But if nakaila kag kinsa siya, tagaan jud na nimog bili o tagaan na nimog oras o panahon. Same sa Ginoo. If you know God, kinsa imong giusikan karong adlaw?
Kay karong adlaw usik-usik man eh. Kay naa may labhonon. Gikan Lunes hangtod Sabado, daghan kaayong labhonon. Di ba? Ni pwede pa ta maninda, pwede pa ta mangwarta. Usik-usik ni rong adlaw. Nang lingkod mo rin, nagsigig at tubang na ko, nilain na akong purma rin napita. O niya, nakita na ninyo gikan sa head to foot, nahibawa na ninyo, pila nakabuka akong gray hairs diri ron. Nakita na ninyo, unsa akong purma diri, kay inyo man kong gitutukan, grabe yung pagtanaw na kung kano ko. Nga head to foot na po, balik na po dito. Kanilo, ikaw man, may nga na pastora, hindi mo purma, pero murag, sayop-sayop ditong napita. Murag, imong kimpit o sarang, pikas wala. Daghan kayong makita niyo sa kwan, kada bitong wingon sa, nagkadugay ang pastora, nagkagwapa, niya sa akong tanaw sa stage. Sana di ba? So, ingon ana ba, kung wala nyo nakaila, kinsa inyong gisimba karon usik-usik nis panahon. But if you know who God is, nga imong gitagaan sa imong panahon din, gamay raning panahon na og orasa. O dili ni siya usik-usik. Amen? Dili ni usik-usik, kuwang rani igsuon. No? So, now, fear of God makes us bold to serve Him. Kanabitong kinsa may nakasuway diri nga maulaw pa ta nga mo share sa Dios. Kinsa man diri nga maulaw ta mo offer nga, sister, can I pray for you? Sister, is it okay nga kanang makikapi-kapi ko nimo sa Starbucks lang good? Di ba? But again, fear of God makes us bold to serve Him. Okay? Akong tanawon ang oras na to. Okay pa. No? So, again, in verse 14, ingon siya, now therefore fear the Lord and dili ra kutom sa fear of the Lord, do na pa'y sumpay. Fear the Lord and serve Him. Now, there are things nga kinahanglan nato i-recognize. Kaning sa service, no? Sa ato ang pag-serve, dunay things nga kinahanglan nato i-recognize. Number 1, God does not need us or anything from us. Tama ba? Because God without us is still God. But us without God is zero and nothing. We are nothing. Why? Because God is the source of all good things. Again, all good things. Take note, good things. He is the source of all good things. Kung doon na may dili good things sa imong kinabuhi, dili na gikan sa Dios. Because He is the source of all good things. Kung doon naman kay experience nga dili good para nimo, it is your choice. Kinsa man ang imong sala, nga imo man ang gipili. Diba? So again, take note, because it's easy for the people to condemn. It's easy for the people to blame God kung doon na sa mga circumstances, kung doon na sa mga problema, kung panahon na nga kuan-kuan na ang kinabuhi. No? Dali ra kayo i-blame ang Ginoo. But again, God is the source of all good things only, not the bad things. Kung doon naman kayo nadawat karon sa imong kinabuhi nga bad na para nimo, it is your choice. Because, again, His plan is to prosper us and not to harm us. He gave us a future, unsa pa? And hope. So kung doon naman imong kinabuhi nagkarayamukat na imong kinabuhi, igsuon i-reconstruct na. Kung imong kinabuhi o imong pamilya nagkagubot na karon, igsuon i-reconstruct na. Kung ang imong finances karon diha nagkabuslot-buslot na yung pitaka diha, igsuon i-reconstruct na. Why? Because nabibi nakapili ka sa imuhang choices nga dili alang sa Dios. Because again, God is the source of all good things. And He is the giver of all unsa man good gifts. So unsa man ang mga gift nga gihatag sa Dios ato, daghan. Gitagaan tagasa nga maayo mo kanta. Gitagaan ta sa gasa nga maayo ta mo gitara. Gitagaan tagasa kung dili man ta maayo diri sa mga sa music or sa kanta, gitagaan ka gasa nga maayo ka mo follow up sa mga kaigsuonan or mo encourage, mo pray sa mga kaigsuonan. Kada mabalaka ka absent man si Kwan, ako ning tiksan. Di ba? So He is the self-sufficient. No? So, those are one of the things na kinahanglan nato i-recognize. And again, kinahanglan iuban nato kanunay ang Dios.
Dios. Dili lang kay mangita ta sa Dios kung nanginahanglan ta niya. Pero kung mayroon ta, later lang ka, Lord. Di ba? So, again, because without God, we are nothing. But God without people, without man, He is still God. And He does not need us to do anything for Him, and He does not need anything from us. Diba? In short, ang Diyos, dili bigger to say to His people, come unto me and worship me and bow down for me. Where are you now? Luoy na kayo ko. It's not that God. But it is us, Lord, I need you. Lord, you are the center of my life. You are the center of my family. Number 2, nga dapat nato i-recognize, we cannot put God in our utang. Diba? Sa asa man nga paagi, pwede ba di ay nato mabutang ang Dios sa nga himong utangan ang Dios? Dili pwede nga mahimong utangan ang Dios sa atong kinabuhi. Sa asa man nga paagi, their worship was a transaction. Diba? Doon na tayo mga times nga sa atong nauna is okay, but it's not. Sa asa man nga mahimong transaction, kana bitang they offered up worship and sacrifices in order to get something back. Kana bitang moingon, Lord, gisimba biya ta ka, Lord. Nya Lord, anak man gyud ko nimo, faithful biya kay ko nimo. Nya Lord, grabe gani kay Lord, oy kay ako gigani gi-sacrifice karong adlaw, Lord, para ra jud na serbisyuhan ka. Unya Lord, ako gining gibuhat kay may lang panalanginan ko nimo. Di ba? So mahimo na hinuon nga utangan ang Dios. Diba? They offered up worship and sacrifices in order to get something back. It's a wrong motive. Diba? Sige, trabaho ko, murag tabla, ramam nang wingon, Lord, kung tagaan ko ni mo, Lord, mauni akong gipangayo, imo ko tagaan, serbisyuhan ta ka, Lord. Murag nagsiidaan. Lord, na-hire na ko. Pwede mo siidaan, Lord, bisa wala po ka duty ba? Pwede mo siidaan, Lord. Pero kung dili, resign ako, Lord, oy. Wala man day ko makuha diha. Diba? So sometimes, ingon ana. Sige Lord, unya kung daan sa mga circumstances, ato rin, grabe na kayo tamangon ka. Diba? Taos kayo, Lord, kabalo ba ka nga, nagpray ko ni Kwan. Unya, nabisita ko dito sa hospital. Unya, wala siya pagkaon, gitagaan ako. Unya, nag-serve pagid ko, Lord. Unya, pagkahuman, syaro, di ko na matagaan. Unya, Lord, grabe mo tayo akong gibuhat, Lord. Unya, narabatay style ka ng, Lord, I know that you are my God, and I am your faithful child. And I know, Lord, nga kung unsa akong gipangayo, imo nang ihatag. Kay faithful di ako nag-serve ni mo, Lord. Sakto ba? No? Nahimo na hinong utangan, nagiging utangan pa ang Diyos, na nagiging maingon pa, ay, o, di, naman, di kayo utang ka-serve, di kayo, wala mo ko kaswildo ni mo, no? Sorry, git na kayo, na-miss gid na ko ang sweldo. Mahinumdaman ako sa panahon nilang si Pastor Eldan, ng mga bata nilang Joan, gipahakot niya og bato. Nag-expect in taon ng mga bata nga na ano sila sweldo. Niya ingon, dada, na ano yung mga bato, dagan na kayo magihakot. Niya ingon mas Pastor Eldan, okay, December lang ang sweldo ha. Buol na kayo sila, pero ingon siya, okay ra. Karon ilan ang gitanaw, unsa man ang December, tanaw na sila sa kalendar. Nya May pa man to. Ilan na gitanaw ang kalendar, May, pakli na po sila. Uy, di pa man, basaha kung asa ang December. Pagtanaw nila, June pa man di ay, pakli na po sila, July, pakli na po August, ha, asa man ang December, dali perti pa man yung layo, Nya pagkahuman, tanaw sila, dito na pa June, November, pagtanaw nila December, kalayo pa man di ay sa mong sweldo, December pa man di ay. Nya kung ginaukir na, para ika-December, naapat jud mo'y madawat, ka na pa, nga na mo'y pinaskuhan, nya pagtanaw na, pila mo madawat, pastor? Tagpiso ang buok sa bato. Ha? Tagpiso ra kabugat ato, pastor? Nya anak na dahil ang usa ka bata. Pastor, pwede ra ka ng tag-5? Nya ang kanang gagmay tagpiso. Gingnan po ni Pastor Eldan, dili, kanang gagmay 50 centavos, ang dagko piso. Imo, pila ka booking mo ba to siya? 15. Hala, 15 ra yung sweldo. Siya dugaya, 15 ra niya. Apat pa December. Kaya yung ginasige hag-chokan. Diba? O niya, sunod. Sige, hakot na po. Ingon ng mga bata. Dili na may oy. Niya, anak rin tong isa. Ikaw, manggod, nangontrata ka. Wa ni mo klaro. Tagpila. Diba? Manang kita. Klaro na to atong kontrata. Dito sa gingarian sa Dios.
Kay basig nakigkontrata ka, o you considered yourself that you are a servant of God, at the same time, nangayo kag sweldo, ang pangutana, are you faithful serving to God? Diba? May na lang kung naay December. Pero pagbalik sa Dios, sige pa kagkwinta diha, ang imong kontrata, wala na. Diba? Klaruhin natin ang ating kontrata sa Dios. Lord, nag-sign ba tag-contract sa Dios? Not just between the pastors, but it is just you and God. Make your contract as a Christian, as a child of God. Diba? Nga moabot jud ka sa saktong kontrata nga pagbalik sa Dios kitang tanan makakuyog. Amen? Sige daw. Ato ba nga tanawa na imong katrabaho diha karon ka workmate nimo kanang papa nimo ka workmate na nimo. Tanawa pag dili mo lingi dili na trabahante sa Dios. No kana balingi tanan. Kay basin niya og nianhira mo diri, abi ninyong supervisor mo, trabahante gyapon mo sa Dios. Di ba? So, klaruhon nato ang atong pag-serve diha sa Dios. Amen? Ikatulo nga dapat nato i-recognize is, serving God is always done, again, in response to His work of salvation. In response to unsa iyahang gibuhat nganhi sa ato ang kinabuhi. And remember that important word, unsa to ang important word? Therefore, no? And Joshua charged to serve God is based on what God had already done for the Israelites. And their service to Him was in response to His action. Now, how does we serve God? Kay serve man kaha. Unsaon man nato pag-serve ang Dios? Okay. Hapit na tamahuman. So how do we serve God? In 1 Peter chapter 4 verse 11, ingon siya, Heaven is my throne. Whoever serves, let them, as one who serves by the strength of God that supplies in order that everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. So, how do we serve God? First of all, we serve God by His power. No? Sa iyahang gahom. We serve God through, unsa man? Through the strength that He supplies. Again, through His strength nga iyang gisupply sa ato ang kinabuhi. So, we serve God when? Do we serve God? When? Nahunaon pa ninyo? Okay. Pag ready na gani, please pass the resume to God. Lord, I am now ready to serve you. And from today, I will pass the resume. I thought ka ganina, klaruhon na to. I thought ka ganina, nangutan ako, are we all servant of God or mga trabanti? Dako kayo mugingon, Amen! Kaya nga nag-istorya man tabot sweldo. Amin ako mga trabahante ta sa Dios. Karon ka nangutan ako, kanus naman po mo magsugod. Wala na naningog. Kaya nga naman mangutana mo, o pala sweldo, basig tag piso. Again, we serve God through the strength that He supplies. And when we start serving God, now. Why now? Because we still have strength. We still have energy. Doon na patay kusog. No? Doon na patay kusog nga mulakaw, aron nga musangyaw sa pulong sa Dios. Doon na patay energy, aron nga i-proclaim na to ang pangalan ni Jesus. Kano sa apamanday kung dili karon? No? Manay gingon, kung dili ikaw, kinsa? Kung dili karon, kanusa? Kung dili dinhi, asa? Diba? So that's why we need to serve God through the strength nga gihatag. Dili to natuhulatong moingon ka, Lord, tagaan lang ko ni mog chance nga laing kinabuhi ba? Naghigda na magkukuron dire. Nga naman ko ni mga oxygen, daghan kayo ni mga kuandre sa ako ang lawas. Di magid ko kaliw gadahan, dahil ako mo serve ni mo, Lord, yung sao man na pa manidextrose, Lord, yan na pa oxygen ba? Pero kung matangtang ranita ng mga bagon sa akong lawas, Lord, ay, serban kita ka. May Elisa na lang ko ng kamot mo. Diba? Today is the time. Why? Because we still have strength. Tagaan ba din na to ang Diyos og leftover? Diba? Best worship, best service ang atong ihatag sa Ginoo. Dili itong gaukoy-ukoy na tang.
Diba? So karon pa lang daan. Dili na to himuong sabot kay pagigsabutan, Lord, tagaan lang ko limog laing pagkakataon. Because this is my second life, I will serve you faithfully. Today di ay. Asa pa man di ay ta. Mag-wilderness sa ta. No? Again, kanus wala na gyud. Uli na ta eh. Diba? Kanus ta? Nakaserve na ba? Faithful ba to nga pagka-serve? Kung ratean na to 1 up to 10, asa na dapit ang inyong service sa Ginoo? Walay ulaw-ulaw, kanang tininuod. Ayaw pag-ingon og 10. 11, wala na. Dili mo kapasar 10 ra kutob. Ayaw pong pag-sip-sip pod kayo mo. Ayaw ra pod na kayo. 10 naman kutob. Dili nang mga sinip-sipay ba? Di ba? Magpasubra po ning ang uban, magpapapil gyud og maayo. No, 11, 10 ra ang gipapili, no? So, whoever serves, let them serve as one who serves by the strength that God supplies. So karon mintras wala pa tay arthritis, di ba? Wala pa tay mga rheuma, tanan mga testes, di ba? Samtang wala pa na, now is the time. Di ba? Dili nang pwede nga ganahan biyon ta ko. Sao man amo ko na pa-check up way. Nagproblema lagi ko, mao ni ana, no? So, yan. So we serve God for His glory. 1 Peter 4:11, in order that in everything God may be glorified through Jesus. We serve God for His glory. So we have to glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion and forever and ever. Amen. Kinahanglan sa tanan natong pagabuhaton. Again, dili ka nang may nga, Lord, trabaho na lang ko, may na lang malipay ka sa akong kinabuhi. Trabaho, Lord, may na lang tagaan ko nimo sa akong gipangayo nimo. No, we need to serve God for His glory. And we need to serve God that He will please us, no? Or nga, malipay siya. Ayan. Murag kauli-un naman ang katawaan, ha? Diyan dapita. Ang uban nagsige nagtanaw dito sa pultahan ay balaan na kayo na inyong mga strategy diha. Basta gani ka na magsigi kog pangutana nya murag medyo maigo-igo na. Lihay-lihay na pud gamay. Kay daghan man kayo nya kada gani murag maigo na nya akong pangutana nya na ako'y matang tan-awon dayon. Wala na tanaw-tanan na sa pultahan. Karon piyong-piyong ra ni gamay sa pastora hinahinay ra pasumangil mo kung siara ni ron. Nya dili na mo balik. Di ba? So, pag maigo na gani mo, pag-usap na patintawan. Okay, now, pag humanagid ta. In the gospel, ingin siya, okay, wait, kay Murag, yan. Okay, ato na nang kuhan, balik-balik na, no? So, in the gospel, siya, the Joshua, no? This Joshua in our passage, kading ato ang giistoryahan karon, not the only Joshua in the Bible, no? So, karon mga panahon na, diba? Si Joshua to, story to ni Joshua itong istoryahan kaganina. Tama ba? Story to ni Joshua. But this Joshua, karon. Diba? Kaya unsa to gingon nga, same today. Diba? Even today. Diba? So this Joshua in our passage is not the only Joshua in the Bible nga atong giistoryahan. But he is also Joshua, the Yeshua. It means that the Hebrew name is Jesus. Ayan. No, in our days today, we have Joshua. Nasabtan? Or naglibog ba ta? Nasabtan na to? Ang Joshua nga atong gistoryahan sa book of Joshua and the Joshua today. The Yeshua, that means Jesus. Okay, nga nung nag-istorya ko about Ana is because God did. Okay, take note. God did through Jesus. Pasabot, ang Dios dunay gibuhat pinaagi kang Jesus. Ug ang gibuhat ni Jesus was far greater, layo ra sa gibuhat sa Dios atong panahon sa Joshua nga atong gistoryahan karon sa Bible. No? In Joshua's day, okay. In Joshua's day, God had rescued the Israelites from slavery in Egypt. Ato itong nabasa ganina, nag-rescue sila from the Egypt, kay slave sila. But through Jesus,
Through Jesus, take note. But through Jesus, God has rescued us from sin and death. Amen? The Joshua before, nga gibuhat sa una, katong Joshua, nga gi-rescue ni Joshua ang mga tao dito sa slave sa Egypt. No? And we are also this time, we are a slave of, are we also a slave? Yes, we are a slave of sin. But what did God did to us? He sent His one and only Son, Jesus. Kung sa iyong gibuhat, through Jesus, God has rescued us from sin and death. In Joshua's day, God provided for the Israelites as they wandered in the wilderness. But through Jesus, God provided eternal life for all who call on Him. Amen ba? But in Joshua's day, God had given the Israelite the promised land. Yan, ako sang kadali ha. But through Jesus, God has given us the new heaven and the new earth where we can enjoy God forever. Ayan. So God has done of all this. Katong tanan nga gibuhat sa Dios through Jesus, siya to ang unsaman, siya gihapon ang source, no? God has done of all this through sending His Son Jesus to die on the cross for our sins, then raising Him from the dead, so that if we believe in Him, again, if we believe in Him, we can have eternal life. So, brothers and sisters, choose this day whom you will serve. Because every stage of our lives has a choice to make. We will serve the Lord or we will serve something else. It is your choice again today. Choose your day, no? Choose whom you serve. In conclusion, choose this day whom you will serve. But as for me and my house, I will serve the Lord. And I hope that for you and your whole family, mausad ang inyong gipangayo. By God's power and for God's glory, we will all serve the Lord. And take note, brother and sister, as for me and my house. What do you mean by "and my house"? Not just only you, but the word "as for me and my house," there will be mama, there will be papa, and there will be a children. Because as for me and my house, and today, brother and sister, if ikaw ra karon ang nag-serve kay Lord, then ask for more. Lord, I want to serve me and my house. Not just only me, but me and my house. And again, the word house, there will be mama, there will be papa, and there will be mga anak. And again, choose this day whom you will serve. Because our goal, no one left behind. Amen? Father God, salamat sa pulong nga imong gipahinumdum karon. Dili man kami kompleto karon nga naga-serve diha kanimo. Dili man kami kompleto nga tibuok panimalay nga nagasimba diha kanimo. But Lord, thank you for using us to be your instrument, and that boldness, Lord, to minister to my family first. And this is our goal, and this is our desire, and this is our cry, that as for me and my house, we will all serve you. Thank you for using me. Thank you for using us to be the instrument and a channel sa among pamilya. Because we don't want na dunay mahabilin sa imong pagbalik. Ang among pangandoy, Lord, kaming tanan, tipuok panimalay, makauban diha sa imong gingharian. We accept the word that we heard today, and we seal this with your precious blood. In Jesus' name, amen and amen.